Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome na muli dito sa ating program, God is Able. Dito po sa ating 702 DCAS at sa ating partner TV station. Ito po ang program kung saan inilulutang natin na ang Panginoon ang siyang nagiging power ng mga tao may disability para ma-turn ang disability into possibility. Kami po ang mga makakasama nyo. Ako po si Raquel Camolandong. At ako naman po si Peggy Lotto dahil bukod po dyan kami po ay mapapanood din sa YouTube channel ng Yes, 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating pong partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At remember, ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming yes. i-message sa smart number 0999 2235675 at ang aming pong globe number naman na 0916296620 at maaari rin po kayong tumawag sa landline 865-43322 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi. Ako po naman si Peggy Lotho, ang kasama ngayon ni Ate Oo. Raquel. Hi, Ate Yes. Raquel. Hello, Mhm. Peggy. Alam mo, importante po sa atin na ma-introduce ulit kung ano itong God is able. Kasi, Mm-mm. syempre, yung iba po sa inyo hindi pa naman familiar siguro kung ano ang God is able. And as we said earlier, ang God is able po is a ministry for those with disability. Kasama po ang kanilang pamilya or anyone affected by disability. Meron po tayong mga ginagawang mga regular programs or activities, no? Ang isa po dyan ay yung katatapos lang natin na family camp na ginanap earlier this month. Taon-taon po yan na nagkakaroon ng family camp kung saan nagagather po itong mga persons affected by disability at yung mga volunteers para sa isang napaka-enriching na camp. And syempre po, meron pa tayong mga building life together. Ano, Peggy? Ito naman yung Mm-mm. mga seminars natin tungkol sa iba't ibang disability. At ang Building Life Together is already a course. Salamat sa partnership with the Asian Theological Seminary. At meron din tayo yung Gift of Mobility. Yan, Peggy, ito, mas involved ka talaga dyan. Ano? Lahat naman involved ka talaga. Pero ito ang sobrang kinabibisihan mo. You go to places para lang gawin ito. Sige. Sa different communities po ito. Yung Gift of Mobilities, we partner with churches kasi Yes. importante na Raquel, na we partner with churches because first and foremost is we want to share the love of Jesus. Not just Mhm. giving yung mobility, not just, providing, pero syempre we provide the love of the Lord also. Kasi Oo. importante na tayo bilang mananampalataya na alam din natin na ang Panginoong Diyos, yung pagmamahal niya ay hindi lang sa atin buhay, kung hindi buhay din ito para sa ibang tao na ating makakasama. And speaking of makakasama, 'di ba Mhm. tayo ay umaabot sa mga pamilya. Ngayon po, meron tayong isa pong pamilya na ito po ay isa sa kilala ng God is Able. Nung unang beses pa pong ang God is Able nag-uumpisa, yung pinaka-first na video ng God is Able, nandun po sila. At ang kanila pong anak ay meron po siyang anak na merong cerebral palsy. And siguro malaki na nga Mhm. yun ngayon eh. Kasi Mhm. syempre hindi na natin sila makikita dahil nag-migrate na sila sa US. At meron din po siyang libro na ginawa. Ito po ay Under Church Strengthening Ministry at ang title po ay nasa kanyang t-shirt, Mhm. Embracing Disability. Without further ado, ay ito ang aming guest ngayon, si Miss Ruth. Si Miss Ruth Matimtim Floresca. Hi, Miss Ruth. Magandang umaga, tanghali, gabi. Hello, Hello, Miss Peggy. Ruth. Hello, Miss Raquel. Magandang gabi. Kasi 11 p.m. na po sa amin dito. Nandito po ako sa Southern California. Oo, gano'n na kayo katagal dyan sa Southern California, Ruth? Um, since 2017, so more than 7 years na rin. Ano nga pangalan ng iyong anak na may cerebral palsy? Si Gideon James. Ilang taon na si Gideon James ngayon? 27 na po siya. Wow, wow, talagang ilang taon siya nun, Peggy, nung unang-unang God is Able Bata family pa camp. siya eh. So, 27 Oh, minus 12.
So, Oh, Maybe sa 15, teenager. 15? Teenager siya noon. Siguro mga 15 or basta mm-mm. teenager pero Mm. mukha siyang 7 years old. Oo, Kasi mukha kasi siya. very small sa nung time na yun. Mm. Mm. Tama, mukha siyang bata nun eh. Pero yun, hindi na namin siya nakita after nun. Kasi I think after nun, parang mga ilang buwan lang yata umalis kayo eh, di ba? Tama Hindi ba? naman. Mga ilang taon din Mga ilang after that. taon din, oo. So, Mm. okay, kumusta na po kayo ngayon? Yung Oo nga. life nyo? Mm-mm. We're doing okay here. Thankfully, mas maraming opportunities para kay James. So we are very thankful na nakarating kami dito and he was given a lot of opportunities to become Oo. healthier. Ang laki ng pinagbago niya physically and even yung countenance niya parang dahil mas siguro better yung nutrition, mas maganda yung health, tapos na ipapasyal namin siya sa maraming places. So, kahit sinong makakilala sa kanya dito, parang, oh, he's always smiling. A very happy So, boy talaga siya. oo. May mga kapatid ba si James? Gideon, si Um, Gideon, ano? si Mm-mm. James, he's the third of four boys. So may mga siblings pala siya. That's Mm-mm. good, ano? So parang he's coping well, ano, diyan sa Yes. Southern California. That's good to hear, Mm-mm. ano, Peggy. Yun naman ang gusto natin, Peggy, no, na Mm-mm. accepted, yung mga katulad nila. Yung Kakatuwa. mga mapunta sa environment. Yun nga, kaya tayo we're trying to do it here Oo. also sa atin, sa Yes. bansa natin, ano, na talagang yung Yeah. environment will be very accepting. Kasi we don't want to look at them na talagang may disability sila. Parang, di ba, we look at them Mm-mm. na talagang tao, nandyan lang, na pwedeng magkaroon ng kaibigan dahil hindi Mm. naman talaga sila naiiba actually sa Mm. lipunan. So, ano Oo. po, aside from dun po sa mga ano, sa nangyari na sa inyo ngayon dyan sa Amerika, na syempre may mga pagbabago, especially kay James, no? Mm. Ano po yung ano, yung mga time na yung nandito pa kayo sa Pilipinas, syempre, Mm. 'di ba, balikan natin, syempre, Yeah. na nandito pa Oo. kayo sa Pilipinas, ipinanganak niyo si Gideon. Nung pinanganak niyo po ba siya po ay ano na, meron na po ba siyang disability? Mm. Wala actually. Kaya lang kasi premature ko siyang na pinanganak kasi Mm. nabasagan ako ng ng water bag early. So Okay. kailangan i-induce yung labor ko. So lumabas siya 8 months old. Mhm. And Kaya then mm. nagkaroon siya ng postnatal sepsis, nagkaroon siya ng infection bago siya mag 1 month old. And na-ICU siya for 10 days and then another 30 days sa regular room. So after that, dahil nagkaroon siya ng dalawang cardiac arrest and then ang dami niyang requirement, parang 2 oxygen tanks a day siya at that time for 10 days. Nagkaroon siya ng brain damage. And over yung course na lumalaki siya, hindi na namin siya nakitaan ng mga regular signs of yung normal growth. Hindi siya Okay. yung katulad ng mga kuya Mm. niya na dumadapa, gumagapang, Mm. siya hindi. Lumakad. Oo. So, hindi Mm. niyo siya nakitang lumakad. Nagsalita. Hindi rin. Hindi rin, hindi Oo. So, rin. that's as early as parang after you giving birth to him. Ganun. Oo. Kasi Mm. 27 days old pa lang siya noon nung na-ICU siya. And then, parang once we got out of the hospital, hindi na siya nag-develop normally. Alright. Oo. Yeah. Ruth, pwede bang may kwento po sa amin kahit short lang, ano, briefly lang. Mm. Paano yung journey niyo noon? Since the moment Mm. na, yun na, ito na. Yeah. Mm-mm. Mahirap po dahil dyan naman sa atin parang lahat ng gastos talagang kailangan mong bunuin. So habang lumalaki siya, ang hirap dahil meron din akong 3 anak na inaalagaan pa. Pero dahil very tight sa finances, yung konting magkasakit siya, madala sa doktor, maospital, ubus talaga lahat ng savings every single time.
So kami Mhm. mag-asawa, I was freelancing as a journalist at that time. So kung kailangan kong mag-interview halimbawa ng mga resource persons or ng mga, minsan mga artista, kailangan kong interviewin in person, iniiwan ko si James dun sa bunso namin na grade 1 na anak, bantayan mo muna si Kuya James. Iuupo ko na siya sa car seat niya sa sala, nanonood siya ng TV, nakastrap siya ng ng seatbelt, and then babantayan siya nung kapatid niyang maliit hanggang dumating yung mga kuya from school ng mga 2:30 ng hapon kasi mga grade 5 and 6 na sila noon eh. And Mhm. then dadating din yung asawa ko after galing sa work. So, ganun, tulong-tulungan kami para Mhm. merong nagbabantay kay James at the same time nakakapagtrabaho din ako to bring Mhm. in extra finances. Alright. So talagang mataas pala ang cost ng pagre-raise up ng isang Very, may cerebral palsy. mm, Ngayon, how did you take it as a family? Nagtanong ba kayo sa Diyos? Alam mo yon, umiyak or oo. yeah, meron ding mga moments talaga ng frustration and heartbreak kasi ang hirap, uh, nakakalungkot at the same time nakaka-frustrate na parang gusto mong ibigay lahat ng kailangan ng anak mo pero hindi mo mabilhan ng mga other necessary things. So, like yung pagkain niya, he's tube fed, hindi namin afford na bumili ng full yung complete food formula like Pediasure. Instead of yun na yung pakain ko sa kanya, kailangan kong i-alternate with blenderized diet. So magbi-blender ako ng rice, ng chicken, pineapple juice, evaporated milk, para tsaka mga gulay-gulay to feed him. Kaya lang, yung blender rice is too thick. So kailangan mo siyang i-dilute ng water. So bumabagsak yung calories. So kahit ano pa yung ipakain namin, parang hindi enough. So ang payat-payat niya nung time na yun, hindi siya talaga lumaki normally. And looking back, pag nakikita namin yung photos niya noon, na parang, ang payat nga pala ni James noon. As in, para siyang tingting. Sobrang liit niya. Mm. And parang yung um, kinikita naming mag-asawa, feeling namin 75% of our finances just goes to diapers and milk. Mm. Tapos Okay. pagka dadalhin mo siya sa doctor, parang I think that time ang consultation is 1,000 pesos every punta ng doctor. Tapos bibili ka pa ng seizure medications which are mahal din. So it's a struggle. We know how difficult it is to raise a disabled child in the Philippines. Oo. Hanggang Mm-mm. ngayon ba naka-tube pa siya pag kumakain? Yes. Hindi kasi meron Sige. siyang swallowing disorder. Okay. So mahirap siyang pakainin by mouth. Nung first 7 years of his life, in and out kami sa ospital for pneumonia. Siguro Mhm. mga 3, 4 times a year, nako-confine siya sa hospital because of nag-aspirate siya. So, nung Mhm. napalagyan namin siya nung una, NGT, yung sa tube sa nose. And ang ano pa doon is, for 2.5 years naka-NGT kami. And none of our doctors told us na hindi pala dapat ganun katagal na nag-NGT ang bata. Kung hindi pa ako nag-join ng mga, at the time, parang siguro that was early 2000s, na nauso na yung internet, nauso na yung mga Yahoo groups. So, nung nag-join ako ng mga international groups on tube feeding, on special needs parenting, doon ko lang nalaman from other members from other countries na ang NGT hindi pala dapat pinapatagal na more than a month. Naka-NGT yung anak ko for 2.5 years. Hindi namin alam.
because none of the doctors told us na delikado yun. Na kaya pala siya nag-aspirate because bukas yung may opening sa throat Mm-mm. na tumutuloy sa lungs kung meron man Mm. siyang mag-choke siya or something. Mm. Kasi So, parang I eventually, believe, di ba, pumapasok yung hangin. Tama ba ako? yeah, kasi open eh. Open Mm-mm. yung sa throat hanggang sa Mm-mm. stomach eh, from Mm-mm. the nose. Mm, So, mm, I think it was 2006, we were praying about sana ma-afford natin siyang ipapeg, yung diretso na sa stomach, yung tube. Pero at that time, sobrang mahal. Nasa more than 50,000 pesos ang operation. And the tube itself, I think it was 15,000. mm, So, hindi namin alam saan namin kukunin yung pera na yon. And I was fortunate enough na na-share ko siya sa isang friend from IVCF mm, na nandito sa US. And then she shared that story to another IVCF alumni. I was a member of InterVarsity Christian Fellowship nung nasa UPLB pa ako. So they formed a plan to raise funds for James in New York. mm, So at the time, we were so thankful that si Ate Angel Ilan at saka si Ate Jane from New York, they staged a concert, benefit concert. Tapos may mga nag-perform, yung anak ni Ate Jane, nag-compose siya ng song, and then they raised funds for mm. James. And we were Wow. able to have him get that feeding tube. Oh, okay. Oo, Ruth, tayong mga parents ng merong disability anak, upon Mhm. diagnosis, parang pinipilit na lang nating tanggapin. Dahil sa mahal natin sila, ibigay ang lahat ng Mhm. mga needs nila, ano. Pero Ruth, kailan mo nasabi, or kayo kasama ng asawa mo at ng mga anak mo, kailan nyo nasabi na natanggap nyo na ang sitwasyon ni Gideon? Actually, may mga nagtatanong sa akin yan noon. Ang sinasabi ko parati kasi wala kaming exact time of realization because dahil nung nagde-develop siya from months as he gets older in months and then 1 year old and then 2 years old, napapansin na namin na there's something different, di ba? Hmm. And wala pa nung parang magto 2 years old na siya nung saka siya binigyan ng label ng isang developmental pediatrician na, oh, your son has cerebral palsy. Mm. Pero prior to that, wala siyang label eh. Ano lang, delayed. Yun lang ang sinasabi nila. May delay yung anak mo. Pero wala siyang label na CP siya or anything else. So until that time na nasabi nung developmental pediatrician na, oh, may global developmental delay, yung anak mo, meron siyang cerebral palsy. Parang by that time, wala na siya, hindi na siya ganun kalaki yung impact na, oh, disabled yung anak ko. Kasi Mm-mm. alam na namin eh, na as he grows, there's something different. Hmm. Mm. Pero bilang ina na na nagdala sa, 'di ba tayo normally tayo yung nagdadala sa sinapupunan tayong mga nanay, 'di ba? Pero Mhm. nung 8 months mo siyang ipinanganak, tapos na parang syempre along the way na lumabas na siya, napansin mo na merong iba kakaiba, 'di ba? Kasi malalaman natin bilang ina eh. So paano mo ikaw papaano mo sa sarili mo along the way na natatanggap na hindi mo rin sinisi yung sarili mo bukod sa nakita mo na iba yung anak ko, merong iba sa anak ko. Was there a time na sinisi mo ba yung sarili mo? Was there a guilt na parang nilagaan ko ba bang mabuti siya sa tiyan ko? Nagkaroon ka ba ng ganong episode? Ang siguro ang episode na may guilt was ang feeling ko hindi namin napaglaban ng asawa ko doon sa pediatrician na kasi nung nanganak ako, yung pediatrician nung dalawang kuya niya, yun din yung ni-request namin na dumating. Pero hindi siya dumating during the birth. Dumating siya the day after.
Tapos nagmamadali siya kasi naka-double park siya sa labas. So parang, oh, asan na yung baby? Tapos tiningnan lang niya si James na kinuha niya sa incubator. And then, oh sige, uwi na kayo mamayang hapon. Mm. Pinauwi niya kami 1 day after akong nanganak. At that time, wala pa masyadong internet noon. Hindi ko alam, walang nag-advise sa akin na dapat in-insist ninyo na 1 month man lang siya sa incubator until nag 9 months siya. Wala Mm. kaming alam noon eh. So, yun yung isa sa mga regrets ko na sana alam ko. Sana Mm. knowledgeable ako enough to know na dapat ang mga premature kinikip sa hospital ng mas matagal, sa Mm. ICU, sa incubator. Tapos wala Mm. man lang instruction sa akin na, oh, dahil premature yung anak mo, you should take care of him na mas maselan yung, ano dyan, yung immune system niya or something. Wala rin akong alam kasi kung ano yung ginawa kong pag-aalaga dun sa dalawa kong naunang anak, ganun din yung pag-aalaga ko kay James. So, Mm. kaya nag-start yung parang sepsis niya, nahawa siya ng sipon at ubo ng mga kuya niya. And then Oh, after that, hindi na namin siya magising. Nung dinala ko siya sa ibang pediatrician, pinasend na niya kami sa ICU. oo. Oo, sabi mo, Ruth, nagkaroon kayo ng feeling of guilt na hindi na ipaglaban. How are you Mm-mm. now and your husband? Nawala na Uy, ba yon? Yung good bigat naman, nun? oo. Um, Nandun na kami sa stage na, sige, gawin na lang natin lahat ng pwede natin gawin to make his life better and happier. So, kung ano yung mga nakikita namin pwede naming Mm. activities na basta kailangan kasama si James. So, ginagawa Mm. namin. And thankfully, mas maraming possibilities dito sa Amerika. Ayun. Okay, talking about possibilities. Ngayon si James is 27 years old already, ano? Mhm. Ano ang mga nakita mong meron siya, mga strength niya na na-discover niyo? Um, Napakaganda lagi ng ano niya eh, na yung pagising niya, mag-good morning ka sa kanya, nakangiti agad yan. Oh. Tapos especially pag may bisita kami, Mm. iba yung smile niya kasi parang, uy, welcome. Hindi man lang niya masabi na, welcome people, welcome visitors. Pero ngingitian niya talaga lahat ng visitors namin. Natutuwa siya pag may ibang tao sa bahay. Oo. Siya ba ay nasa wheelchair pa rin or may Yes. ibang device? So, nandun lang talaga siya. Yeah. Thankfully, we are blessed to have approvals for some devices na pinaglaban ko din kasi sometimes may mga like yung may physical therapy last year na request ako na request, can you write him a prescription for a gait trainer para makapag step-step siya, maka-walk-walk siya, kahit man lang ma-exercise yung legs. Ang sabi sa akin ng PT, he doesn't need that. He will not walk again. He will not even walk. Yun yung sabi niya sa akin. So, ang sama-sama ng loob ko kasi parang how would you know kung hindi natin itatry? Mhm. Pero, this year, meron isang Filipina nurse na pumunta dito kasi for home health, ano siya, home health nurse. Tapos, ni-share ko sa kanya na, alam mo ma'am, na-frustrate ako kasi Mhm. wala akong makuhaan na physical therapist na mag-write ng prescription para ma-approve ng insurance, yung gait trainer. Mhm. Ginawa niya ng paraan. And Mhm. then, ayun, siguro mga 3 weeks ago, nagkaroon ng gait trainer si James. So now we're trying to have him exercise kahit hindi man siya makalakad talaga on his own. At least alam mo yon yung ma-exercise yung legs niya, Mm-mm. maka magkaroon siya ng ibang position Mm-mm. na Wow. hindi lang At least parating no, makaupo.
mas strengthen din yung muscles. Kasi Muscles. importante Mm-mm. na may strengthening din na nangyayari. Actually, that's what we do sa community. Na we Mm. teach kasi syempre alam naman natin, kagaya po niya na experience niya, di ba, na dito sa Pilipinas, hindi, kulang-kulang talaga. Tsaka hindi rin sa'yo Yeah. sasabihin kung ano talaga yung dapat gagawin. Pero that's what we do now. That's why we have community-based rehabilitation po. Aside from Mm-mm. giving mga gift of Mm. mobilities, tinuturuan po natin kung ano yung meron na Mm. merong mga available sa community na hindi kailangan bumili kasi syempre hindi lahat nakaka-afford. Kagaya Mm. po Yeah. niyan, at least yan, merong, you can write something and then someone will write and then i-recommend na sa insurance. Pero dito walang ganyan Mm. di ba? So Yeah, Oo. yeah. dito kung ano yung makita mo sa sa mga tabi-tabi ng bahay mo. So yun po ang ginagawa natin dito sa Pilipinas. Kaya it's good no na naririnig ito ng ating mga kaagapay kasi syempre nakakala natin pag nasa ibang bansa makakaalwa na tayo pero hearing po from Miss Mm. Ruth na siya bilang magulang ini-insist niya ang mabuti Mm. para sa kanyang anak. At ang makaka-assess, tingin ko, nanay pa rin at mga Oh, magulang yeah. eh. Yeah. Mm. Mm. Siyempre naman. Natuto talaga akong maging makulit. Kasi siguro, nung bago pa lang kami dito, um, I was referred to parang a parent mentor. So yung parent mentor through the regional center, it's an organization unique to California that helps individuals with disabilities. So they assigned me a parent mentor. Tapos, syempre, parang every week or every month, nag-meet kami. Tapos, gina-guide niya kasi ako eh. Ano yung process ng ganito. Paano mo i-navigate yung insurance? Paano mo i-navigate yung ganito, yung ganyan. Mm. Tapos, so kukwentuhan ko lang siya na, ganito yung nangyari sa amin nung doon sa sa isang hospital. Meron Mm. kaming denial, meron kaming, ano, um, basta marami, marami akong experiences na sinishare sa kanya. Tapos, ang sabi niya sa akin, you know what? You are too nice. Dapat magtaray ka din minsan. Kasi di ba tayo pag Pinoy, parang nahihiya akong humingi, nahihiya akong magsabi Mm. nung umpisa. Oo. Pero Mm. nung sinasabihan ako ni Paula na, no, you should insist on your right. You should be speaking for your Mm. child. Wow. So, dumating sa point na, yun, talagang nangungulit na ako. Especially pag Mm. nakita ko na, um, ang bilis, meron kasi minsan social workers na Mm. pag nakita si James, dinidismiss lang nila, oh, he doesn't need that, he doesn't need this. Mm. So, ang ginagawa ko, naghahanap ako ng ibang way para, oo, sige, hindi ka pumayag, hahanap ako ng ibang organization or ibang advocate na magtutulong para dun sa anak ko. So, Mm. natuto na Okay. akong gano'n. Galing Alam ko na ngayon yung makulit na. pasikot-sikot ng mga Mm. Persistent na si Mommy Ruth. Kaya Okay, mga just mami, mga nakikinig sa ating mga mami, di ba hindi tayo kailangang manahimik para sa anak ah, natin? totoo Di ba yan. makibaka, ika nga ang mga nanay. Mm. Oh, totoo yan, Peggy. Alam mo talagang, ako nga natutong parang maging talent manager ng anak ko. Talagang ipipresenta mo no? Yeah. Oo. Kasi alam niyo, kagaya niyan, yung sinakalagay po sa t-shirt nyo, embracing Oh, yeah. disability. Kasi Mm. ang mga anak na mga special needs, alam niyo may mga abilidad no? Oh, yeah. Napakadaming iba-iba. Like for Oh. example, the ability to have kunyari si James na papuntay mo siya sa isang room ngingiti, it gives joy. Mm. Kakaiba po Yeah. yung merong ganun, hindi po ba? Siguro mami, Yes. meron kayo na experience na ganun. Oh, Mm-mm. the gift of smile. Ano? He's very, talaga, good-natured na bata. Hindi man Mm. niya ma-express in words, pero alam namin na he's happy. Bihira, bihira siyang sumimangot, bihira siyang umiyak. Mm. Unless yung tipong may lagnat or inuubo Mm. siya, mapapansin talaga agad namin na, maghapon to walang ngiti kahit isang Mm. beses.
No, he's Ay, not feeling well. oo. We know he's Mm, not feeling well. Pero mm, majority of the time talaga, he is oo. smiling. Oo. Aside from siya ay head ng welcoming team ng iyong pamilya, dahil sa Yeah. smile niya, meron pa bang iba kayo na na-discover sa kanya na talagang ka-inspire sa inyo, nakaka-encourage, nagpapasaya sa ibang tao na nakakakita sa kanya? With James, he has helped the whole family to be stronger together. Wow. Dahil sa kanya, natuto kaming maging I think more understanding of each other, yung mga tsaka like right now, if may gusto kaming mag-asawa, wala naman kaming Mm. lalo na nung maliliit pa sila, hindi kami nagde-date kasi wala kaming time for ourselves. Ang pinaka-date na namin was grocery. Yung pupunta kami na Shopwise. Yun na yung date Hospital. namin. Oo, or hospital. Pero at least ngayon, na pag kapag halimbawa si James kailangang may tagabantay tapos walang pasok yung Mm, kuya, anak, mm, pwede kang magbantay kay James. Magti-thrift shop mm. lang kami ni Daddy. Kasi yun yung kaligayahan ko eh. Iikot sa thrift shop, bibili ng books, bibili ng mga Mm. Corel plates. Yan yung mga ko, Very basic, hobbies. ano? Oo. Peggy, na-mention mo Mm-mm. kanina na meron siyang libro, si Ruth, na Mm-mm. sinulat. Ano? Can you please tell us something about it? Ito po About the yun. book? Wow. 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 Embracing Embracing disability. disability. Mm-mm. Sige, kailan mo yan sinulat and ano ang, alam natin si 2018. James. Oo. So Mhm. ano ang laman, ang content ng book na yan, Ruth? Ni-share ko lang po yung journey namin nung simula Mm. nung pinanganak ko siya, how it Mm. helped our family, and Mm. ano yung mga advice, especially to the families or parents na nagsisimula pa lang sa kanilang disability parenting journey. Especially no sa Mm. may mga anak na may CP. Give us an Mm. example po kasi syempre baka po may mga nakikinig sa atin na merong mga may anak na particularly may mga CP. So ano-ano po yung Mm. mga pwede nyong maibahagi sa kanila? Mm. Na never stop trying to find ways para matulungan mo yung anak mo. Kasi nung nandyan kami, yun nga, kulang na kulang yung mga pambili ko ng mga needs ni James. So, nag-join ako ng mga international groups, specifically yung groups dito sa US. Nanghingi talaga ako ng mga, kasi dito sa US, ang daming extra medical supplies, extra formula. Nanghihingi ako sa kanila, and then, dahil meron akong online writing jobs na ginagawa, binabayaran ako through PayPal. So, iniipon ko yon tapos yun yung isisend ko sa kanila for shipping. And Oh, then, okay. isisend nila yung formula or yung medical supplies dun sa hipag ko. Tapos yung hipag ko yung magpapadala ng balikbayan, magpupuno siya ng balikbayan box, papadala niya sa Pilipinas. So, Ayun. Wow. that's Oh. one way na um, nakakakuha kami ng mga supplies. And Mm. I just want to share na dahil naging recipient kami ng ganong generosity in the past, nakinabang si James ng malaki. This time around, kami ng husband ko, we gather donations from different parts of Southern California. And may Mm. friend ako from New York, si Phil, um, who used to head a foundation na nagpapadala rin sa akin ng mga medical supplies, and then binabalik bayan box namin. And I have several groups na pinapadalhan namin to be Wow. distributed to to kids with Mm. CP and other disabilities. Oo. Mm. Oo, saan ba pwedeng mabili yung libro mo, Embracing This Ability? Sabi po ng CSM, it's available in Lazada and Shopee Mm. Ah, and sa wow. Pilipinas. Oo. Kasi dito So, sa Amerika, Amazon lang siya na ebook. okay.
Oo, after na Mm. matapos mo yung libro and finally na-read mo siya, anong naging pakiramdam mo, Ruth? Ah, thankful kasi we were able to share our story. Kasi Mm. pinagsulat ko din ng chapter dyan yung asawa ko, tsaka yung Wow. dalawa sa mga anak ko na mahilig magsulat. Pinagsulat ko sila ng chapter Oh, para oo. ma-share din nila ano yung experience nila, ano yung mga frustrations nila bilang kapatid ng isang Mm. disabled. So they were able to share. And Mm-mm. I hope kung may makabasa man nun na siblings din ng may mga disabled na bata, they can also, find encouragement Wow, from. the family. Parang gusto kong ituro yung libro mo kasi may mga member po kami na may mga CP na yung mga Mhm. nanay. 'Di ba yung mga ano dito, syempre kailangan nila ding makita 'yan. Kailangan nila merong yung kagaya niyan si James ay 27 years old na. Eh 'di ba Mhm. Miss Raquel, 'di ba yung mga members natin, 'di ba maliliit pa? Yung mga Yes, Mhm. yes. pa lang sila. So maganda siyang, alam mo, i-share, makabili nga ng libro Mm. na yan. Oh, Kasi maganda siyang go. i-share sa mga Oo. nanay din na nag-go through, especially na CP. Kasi, syempre, iba-iba yung disability. Like, for example, kay Miss Rachel, yung sa Mm. kanila, yung sa held na book. Kasi may ano ng Mm. autism, may angle ng Yes. autism yung anak nila. Mm. Pero kasi ang iba ang journey ng nasa wheelchair yung anak eh. And then, yung ganyan Mhm. Mm. na nasa NGT eh, iba yung journey niyan eh, di Yes, ba? iba talaga. So, talagang medyo madugo ang journey Mm. ng family na ganun yung pinagdadaanan. So, during po ng pinagdadaanan, and I believe, no, the Lord has been with you. So, what were the teachings Yes. na natutunan niyo po along the way? Ngayon na, especially si James, andito na siya, 27 years old. And what were Yes. also the development na nakita niyo sa mga anak niyo? Kasi syempre, importante yung emosyon ng mga siblings dito. Eh. Sabi niyo po, nagsulat sila Mhm. dyan sa ano na yan. Can you give us Mhm. a glimpse of ano yung mga, ano nila, yung mga nabanggit nila? Like yung isang anak ko, yung second son ko, uh, he shared na nung mas maliit pa sila, hindi niya naintindihan na parang gusto kong maglaro pero pinagbabantay ako ng nanay ko, ng kapatid ko. Alam mo yon. Pero Oo. eventually, they learned na Mm. we have to help and take care of James. And ngayon, very evident naman if you see them na they are so Mm. hands-on sa brother nila na pag pumupunta kami sa therapies, minsan hindi available si daddy nilang mag-drive. Ako kasi hindi pa ako Mm. nag-drive kasi takot ako. So, lagi akong, anak, wala ka bang pasok sa Tuesday? Pwedeng ikaw yung mag-drive para sa pupunta kami ng clinic ni James. So, they are very available pag at saka, Mm. hindi ko kaya si James buhatin by myself. I Good. use a patient Good. lift, which Mhm. matagal kasi yung proseso na lalagyan mo siya ng sling, ikakabit mo siya sa lift, bago ko siya ma-transfer, yung mga ganon. So pag nandito yung mga kapatid, anak, pwede mo bang bitbitin si James? So yung transfer from chair to bed or bed to chair, ang Mm. bilis kapag may able-bodied na na either si daddy or yung dalawang kapatid, kayang-kaya nilang i-transfer si James kasi malalaki yung katawan nila. Ako na lang yung talagang hindi ko kaya kasi takot din akong i-attempt. Kasi sabi Ah. ko, once masira or magkaroon ng problema yung likod ko, it will be difficult for me to take care of him ng mas maayos. Yan, So Peggy, very careful ako doon. oo, nakita natin, Peggy, no, na yung journey nila kay James ay family thing. Mm, Ano? mm, Mm. mm, mm. Involved, ano, kahit sa libro, talagang Mm-mm. in-involve. Na Dito importante, na. no? Napakaganda nga. Mm. Kasi ngayon lang ako din nakadinig na Ah, everyone is involved na sa pag-aalaga, yan, sa mm. pagsusulat na nandoon inilagay yung pakiramdam Yes. ng mga ano. Tama ka po, Miss Ruth, no, na Mm. kailangan ingatan din ng mga nagbubuhat yung sarili nila eh. Yung tamang pagbubuhat. Kasi kung hindi, actually, meron akong kilalang nanay, nagpapa-therapy na rin siya kasi nasira yung likod Mhm. niya sa kakabuhat niya sa Yeah, anak niya na may yeah. CP. So it's hard talaga po, no? It's really a journey for all in the Yes. family. So it's really people Mm-mm. affected by disability, ano. Oo, Mm-mm. grabe. So, Ruth, through your journey with James, what has the Lord taught you, ikaw personally and as a family?
Um, through him, through having him and taking care of him, we are very grateful to God for, teaching us a lot of things about patience, Mm. about faith, and trusting that, things will go better in the future. Basta Mm. just work hard for it. And like nung bagong dating kami dito, naka-apartment lang kami and Mm. napakasikip. Halos hindi magkasya yung wheelchair niya sa mga hallway. And we prayed for na sana magkaroon kami ng bahay eventually. And then in 2022, God gave us the house na pinapray namin. Mm. Praise So Baka, God. baka yun. meron pa kayong lawn ha na nakaka-experience ng Meron. sunlight si James. Opo, Oh, actually, see? pinag-pray talaga namin na, kasi noon yung apartment namin, ang liit-liit nung parang porch sa likod, tapos bakod na, Mm. na maririnig mo yung kapitbahay, tapos laging tumatakbo yung mga bata ng kapitbahay sa taas na apartment. So, sabi namin, sana makaalis na tayo dito. Kasi nga, Oh. mahirap, especially kung meron kang family member na may wheelchair. So we were Oo. praying na sana makahanap tayo ng bahay na ma-afford natin at the same time, sana meron Mm. siyang backyard na ma-enjoy ni James. Ayun. Kasi kami lang ni James Oo. parati sa bahay eh. Yeah. Paano lumalim ang faith niyo sa Panginoon through your journey with James? Ang alam namin kasi maraming mag-aasawa na without this kind of experience, hindi sila nagtatagal. Pero Yeah. with me and my husband, lalo kaming na-strengthen Mm. um, yung love namin as a couple and our Mm. love as a family. Dahil, yun nga, yung teamwork sa pag-aalaga kay James. And um, always praying na sana, yung parang, we always pray na sana okay siya, sana gumaling siya, sana umayos yung ganito, ganyan tungkol sa kanya. At the same time, uh, yung focus din na sana mabigyan din natin ng time yung mga ibang anak natin. So, ayun, through the years, I believe that we have grown in faith and we have grown in love because of Wow. our journey as a family na may loved Mm. one with a disability. Grabe no, iti-take lang talaga natin, Peggy, yung Totoo yun. pagiging positive. Tanong mo, ang laki ng effect sa marriage, sa Mm. family. Yes, oo. Grabe. Sana yung ano no, kung maiintindihan lang, kung maaga siyang mauunawaan, maaga yung pagtanggap, maaga ring magiging Mm-mm. maayos yung mag-asawa. Kasi Mm. normally, hindi sila nag-aano dahil 'di ba, minsan nagkakagulo. Oo. Pero with this family, it's a very special ano po na makikita natin na doon sa kalagayan ng kanilang anak ay sila ay mas naging ano closer, they closer to Mm-mm. God, closer to each other, and the Mm. closer to their children. Magandang Galing. marinig ano, Ate Raquel. Oh yes, Yeah. definitely. Ngayon siguro marami kang na-mention kanina na sana. Ang ibig sabihin Mhm. kasi nun, hopeful ka pa Ruth. So Yeah. ano ba ang ano ba yun, hope nyo? Ano ang preparation niyo for James para sa kanyang future? Dito sa US kasi, once a disabled individual turns 18, at Uh-huh. wala ka nung tinatawag na either legal guardianship or conservatorship, hindi ka makakapag-decide sa care niya. Hindi ka Ah, makakapag, yung mga medical directives, hindi ka papaya. Kahit hindi nakakapagsalita yung individual, tapos wala kang legal papers, um, yung mahirap yung navigation sa ganon. So, mm, as early as when he was 20 years old, 21 years old, tinrabaho naming makakuha ng conservatorship para sa kanya.
so that all his care pwede naming desisyonan. Ako, ang conservators ni James is ako, si Nonoy, yung asawa ko, tsaka si Gab, yung second son namin. Para kung may mangyari man sa aming mag-asawa, si Gab is there as his legal conservator. He can decide kung ano man yung mga pwede at hindi pwedeng gawin for James. Parang trustee, Medical. ano? Mm-mm. Parang trustee. Parang ganun. Pero Oo. iba, I think, iba pa yung trustee. Wala, yun pa Hmm. yung tinatrabaho namin ngayon kasi we need Oh. to have estate planning. Kasi Hmm. masyadong, iniintindi ko pa yung mga legal matters dito na ang hirap eh. Kasi pag dito nag-pass away ka, wala kang will, wala kang trust, matagal yung process bago mapunta dun sa mga heirs mo, yung properties mo. Mm. So you need Oh. to have legal papers in place before you pass Mm-mm. away. So, kailangan talaga, no, ginagawa mo na pala. Binibigyan mo Mm-mm. na ng Mm. direksyon bago. Pero, well, Yeah. which is tama naman. Tama din naman yun na dapat ganun din dito sa atin, ano, para hindi nagkakagulo. Mm-mm. Mm. Kasi syempre Galing. ang ano kasi like any special needs parent, ang laging worry is paano na yung anak ko pag nawala Paano? ako. Correct. So Oo. ang ano namin is thankfully meron siyang kapatid, may mga kapatid na willing to look after him. Kasi naaawa ako pagka meron ako kasi ditong mga kilala din dito sa Amerika na mag-asawa lang sila. Wala silang ibang anak kundi yung special child nila. Tapos nasa 60s, 70s na sila. Yun yung ano nila, na paano na yung anak ko pag ano na, pag nawala kami bigla. Pero meron ditong mga facilities na pwede mong tingnan na group homes, ganyan, na pwede mong paglagyan ng anak mo in the future. Mm. Pero yun nga, Mm. nakakalungkot, pero reality. Yeah. Mm. Ang ano lang sa Ayan. Pilipinas, marami tayong kamag-anak eh. Kahit Oo, papaano, totoo yun. Totoo pwede dito. kang magbilin, di ba? Mm-mm. But Mm. still, our hope is in Christ, and the reality is Amen. Jesus is alive, 'di ba? Amen. That our Lord is not changing, that He was always the Mm. same yesterday, today, and tomorrow. And we know na Mm. kung paano tinignan si James simula nung siya ay nasa Sydney na pupunan ni Mami, ay siyang magdadala pa rin kay James kung saan niya gusto itong ilagay. So mga mommies, Yeah. meron tayong I'm mga practical listening. things, but remember that the Lord is very alive and He knows how to take care of our children. Yun. Amen. Mag-aamen ako sa iyo dahil belong ako dun sa walang Oo, kapatid. 'di ba? So mga mami ha, tandaan po natin buhay ang ating Panginoong Diyos. At huwag Amen. mag-alala. So dahil ito na nako, ito yung pinaka-anim at natatapos na tayo. Oo Nako, nga. ang dami pa sanang magandang pwedeng itanong kay Miss Ruth, no? Pero talagang tapos na po yung oras natin. So tapos ng isang oras. Maraming salamat mga kaagapay sa pakikinig. Ito po ang programang God is Able, Serbisyong PWD. Ako po si Peggy Lotho. At ako naman po si Raquel Camalandong. Salamat po sa mga nakinig at nanood. Maraming salamat po. Thank you po. Ito po ang Thank programang you, God Ruth. is Able, laan at katatagan ay pag-asa para sa mga PWD from disability to Disability to possibility. possibility. Thank you, Thank you. Ruth. Thank you, Thank Ruth. you, Thank you. Yvette. Anna. Thank you. Bye.